Hello po, kumusta po kayo? Andrew Chua po ng High Pressure Game Farm. Tungkol naman po sa conditioning. Alam niyo po ba na hindi ho mandatory sumunod sa 7, 14, 21 days conditioning? Hindi po kailangan kayong sumunod sa ganyang bilang ng araw ng pagkukondisyon. Yan po, depende po yan kung ano na po yung sitwasyon ng manok ninyo. Let's say for example po, na hindi naman po kayo nakapag-precon, hindi nyo makukuha ng 7, 14 o 21 days ang pagkakondisyon na yan. Definitely kulang po yan. As I always say sa aking video, sa aking mga vlog, hindi po mandatory na sumunod sa 7, 14, 21 days conditioning. It may be hilaw and it may be kulang. Kapag po ang mga manok ninyo hindi pa po nape-precon yung precondition. Yan po, nadidinig nyo po yung 7, 14, 21 days conditioning. Kadalasan po nadidinig nyo yan doon po sa mga madalas maglaban, most especially po doon po sa mga may schedule po ng laban. Katulad po ng tinatawag na early bird o yung local, national o late born. Yan po mga season fights. Sila po, nakukuha po nila yung 7, 14, 21 days conditioning. Dahil yan po, oras na po na pinanganak halimbawa yung season nila for early bird, pagdating po ng tamang oras, nagpe-preco na po yung mga yan. Meaning to say po, at the age, let's say for example, at the age of 5 months, 6 months, nililipat na po nila yung manok nila sa tipe. Diyan na po nag-i-start nagpe-preco na po sila. Para po pagdating ng month ng laban ng kanilang mga manok, konting panahon na lang po yung kanila pong ihahanda para po sa pagkakondisyon nang sa gayon po umabot po yung laban nila. Kaya po sila may 7, 14, 21 days conditioning. Pero kung wala naman po kayong pinag-alalaan ng handa at hindi naman po kayo kailangan mag-precon, palagay ko po yung biglang pagpasok ng manok na yun sa pagkakondisyon, maaaring kukulangin po yung 7, 14, 21 days. Kasi po, during precon po, lahat na po ng kinakailangan gawin dyan, ginagawa na po yan. Unang-una po, kapag po naglagay sa manok ng hardening, pinagaganda na po natin at pinatitibay ang manok dyan, ang katawan ng manok. Tapos paglipat po sa cord niyan, lahat na po ng dapat ibigay sa pagkukondisyon, ibinibigay na po dyan ng hilaw. I mean, ng utay. Nang sa gayon po, pagdating po sa paghanda, sa pag-araw ng pagkakondisyon, yung pong manok nila handa na po. Pero kung kayo po, hindi naman po kayo naggaganon, wala naman po kayong preconditioning, kulang po yung 7, 14, 21 days conditioning. It is not mandatory. Hindi nyo po kailangan sundin yan, ho? At mabibitin lang po kayo at makakapos lang po kayo sa oras. Kasi po, kung during conditioning period, doon pa lang po kayo magbibigay, doon pa lang po kayo magpapalaki ng katawan, hindi ho magkakasya. Alam niyo po ba yung pagpapalaki ng katawan, hindi ho makuha ng 1 linggo yan. At least po, buwan po ang binibilang yan. Kaya nga po yung sa may mga laban ng mga season na fight na laban, pagdating ng 5 months old po nung kanilang mga kakarels, nilalagay na po yan sa square pen, ang tinatawag po, nag-hardening na po yan, para po nang sa gayon, yung pong katawan ng manok, unti-unti na pong nabubuo. Pero kung during conditioning period po, tsaka po palang po kayo magpapabuo ng katawan ng manok ninyo, hindi po conditioning period ang tawag doon. Dahil po ang sinasabi po na condition, sa pagka-condition po, andyan na po yung pinaprepara nyo po sila wala na po kayo ibang ginagawa doon kung hindi i-train yung manok, sanayin yung manok, bigyan ng nakarampatang vitamina, karampatang injectables, karampatang anong tawag dito, suplemento, na hindi po natin ginagawa usually yan kung wala po tayo sa precon. So I hope na malinaw po yung nasabi ko at again po, naniniwala po ako na hindi po mandatoring sundan yan. Again, this is Andrew Chua na High Pressure Game Farm. Maraming salamat po at God bless us all po. See you again on my next video. Thank you very much po.